Kaya gulat na gulat kami, walang sign, walang premonition nga na sinasabi nila. Kahapon araw ng Sabado, inihatid na sa kanyang huling hantungan ang misis ng aktor at dating dancer na si Wawi de Guzman. Pumanaw ang 27 anyos na si Cheryl Ann Reyes noong nakaraang Sabado, isang buwan matapos itong isilang ang una nilang supling ni Wawi. Pilit na nagpapakatatag ngayon ng aktor para sa baby nilang si Alexandra. Nang makausap ng Star Talk si Wawi kamakalawa, idinatalye nito ang mga pangyayari ng gabing pumanaw ang kanyang misis. Mga huling week na to, medyo parang sumakit yung mga kasukasuan niya, parang nagkaroon siya ng muscle pains, parang rayuma. So yung medyo hirap siyang maglakad, inaalalayan ko pag tumayo. Kasi nung Saturday, natutulog na kami, so magkatabi kami nung nangyari to eh. Tumayo lang siya, nag-CR. Siguro mga after 5 to 10 minutes, parang may narinig akong malakas na snore or parang nag-choke na, parang ganun. So yun na, pagpunta ko sa kanya, medyo nag-dilate na yung mata niya, umirik na, tapos yun nga, yung mga ugat parang puputok. Tapos yun, yung parang mga arms niya nanigas. Tinry ko siyang i-mouth na mouth, tapos nung walang nangyayari, sinugod na namin sa ospital kaagad. Tapos pagdating nga din sa ospital, sinabi nila sa akin na wala na siyang heartbeat. Iminungkahi ng ospital na ipa-autopsy si Cheryl upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Ngunit tumanggi ang kanyang pamilya. Alam ko lang medyo mataas yung BP niya, pero napababa din naman. Wala talaga. Wala kaming nakikitang problema. Kasi kung may problema naman, sasabihin niyo ng mga doctor sa amin. Wala siyang heart failure, wala siyang history na kahit na anong sakit. Yun lang ang alam ko, lagi, paminsan-minsan nagmamigraine siya. Kasunduan namin na huwag nang ipa-autopsy kasi bubuksan siya eh. Parang hindi ka tanggap-tanggap sa family. Wala namang foul play. And at the same time, siguro naniniwala namin na talagang hanggang dun lang yung buhay niya. Bago inihatid sa kanyang huling hantungan si Cheryl, ay bininyagan muna ang kanilang baby ni Wawi. May kasabihan kasi dito may mga pinaniniwalaan silang pamahiin na kapag pumanaw yung magulang, dapat hanggat di nababasbasan yung anak, dapat mabasbasan bago ihatid sa huling hantungan niya. Walang kamalay-malay si baby Alexandra na hindi na nito makikilala ang inang nagluwal sa kanya. Ngayon, sa awa naman ng Diyos, very healthy yung anak namin. Na lang siguro yung gagawin ko. Sa kanya na lang ako kukuha ng lakas para pagpatuloy yung journey ng buhay naming mag-ama. Kasi yun naman yung gusto ng nanay niya eh. Kami naman ni Christopher, ready naman kami na kung any moment, tawagan kami o hingan kami ng tulong, advice o kung ano man, lalo na tungkol sa pamilya, walang problema. Makakaasa si Wawi na nandito kami para sa kanya, lalo na sa mga panahong ganito. Alam kong mahirap pero tiwala ako na malalagpasan namin yung pinagdadaanan namin ngayon. And I promise na alagaan ko siya sobra. And pinapangako ko na makikilala niya sa puso't isip niya yung nanay niya. Hindi ko pababayaan na makalimutan niya yun. And lahat ng dreams ng mom niya, pangarap ng nanay niya para sa kanya, tutuparin.